Okay, so tuloy-tuloy tayo. So today we will end our series, yung ating win, yung version ng Excellent Harvest natin sa AM and PM. So we are declaring Soul Winning Day, Soul Winning Month. So nagso-soul win tayo. So, sino dito may sinulat doon sa Precious Wall? Taas kamay. Taas kamay, sige. Okay, meron yung iba. So, kamusta naman? Yung mga katabi nyo nagkasang kamay, pakikamusta. Kamusta ang precious soul ninyo? Please, tanongin nyo. Kamusta? Ganun pa rin? Walang progress. Huwag nyo susubukan. Huwag nyo susubukan. Kasi kung hindi kayo, kung susuko kayo, wala nang ibang mag-share sa kanila. So, huwag natin susubukan. So, ano muna tayo? Recap. Last 4 days or 4 weeks ago, pinag-usapan natin ay Priceless Me. So recap lang sa mga kayo pala kayo, welcome back kay ano nga pala, kay Mayor. Okay. Yung last time, mababa pa yung buhok mo, ngayon, mataas na. Okay, so ayan. So yun, Priceless Me. So ayan, so every one of us is priceless. Okay, so lahat tayo na nandito ay walang okay, lahat tayo ay walang katumbas na halaga. So, wala yan sa itsura, wala yan sa narating, wala yan sa nagawa niya. Yan ay walang katumbas sa harapan ng Panginoon. So, dapat lahat tayo nagpapahalaga sa bawat tao na nakakausap natin, nakakasama natin, at makikilala natin. Amen ba doon? So, okay, huwag nyo titingnan sa kung anong natapos o kung ano yung mga nagawa niyo sa inyo. Mahalaga yan sa Diyos. Kaya, huwag niyong mamaliitin. Okay, sabihin mo sa katabi mo, huwag mong maliitin sila. Basta ba? May tinatamang ba? Okay, pasensya na. Okay, so huwag natin mamaliitin, okay? Okay, and then last 3 weeks ago, pinag-usapan naman natin ay next, ayan, I am epic. So, ibig sabihin yan, lahat tayo ay kayang gamitin ni God. So, regardless kung ano man yung iyong level o meron ka man na problema sa magsasalita or yung tingin mo sa sarili mo para kang ordinary student lang o isang ordinary kabataan, God can use you. Okay? Kahit na ano ka pa, sino ka pa, o ano man yung mga past mo, walang pakialam si God doon. Basta ikaw ay willing magpagamit kay God, kaya kanyang gamitin, kaya kanya. Kasi baka kapag ka nag-share kayo ng gospel, nag-share kayo about kay Jesus, parang nai-intimidate kayo kasi parang ay kasi baka mas magaling pa yan sa akin, mas madami ako, wala pa. Diba? So hindi ganun, hindi totoo yun. So lahat tayo ay binibigyan ng Lord ng chance para magamit niya in a very extraordinary way. So dapat willing tayo magpagamit lahat. Then, last 2 weeks ago, pinag-usapan natin making Jesus famous. Natatandaan niyo yung chalk? Natatandaan niyo pa yung chalk? Pinanood natin na ang challenge is let's make Jesus famous. Kahit anong mangyari, kahit anong ibato sa atin na sitwasyon, o kahit anong sabihin sa atin ng paligid, I will make Jesus famous. Can we say that? I will make Jesus famous. 1, 2, 3, go! I will make Jesus famous. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, huwag ikaw ang famous. Dapat si Jesus. Okay? So, walang pa-famous dito, dapat si Jesus. Okay? So, kung meron man kayong katabi na mukhang famous, meron man kayong katabi mukhang famous. Okay? Mukha lang, pero dapat si Jesus ang famous. Okay? And then, Last week, pinag-usapan natin God, up close and personal. So nakilala natin si God as God of holiness. God is holy, God is just, and God is love. Okay, so God is holy, perfect siya. God is just, siya ay Diyos sa justisya, makatarungan siya. So kapag ka nag-sin ka, yari ka. Pero because God is love, gumawa siya ng paraan na para yung galit niya, yung parusa na dahil mapupunta sa'yo, nag-provide siya ng way para hindi na ikaw yung mag-suffer nun, which is si Jesus. Okay? And then yung righteousness naman ni Jesus napunta sa iyo kapag ka naniwala kay Jesus at nilagay mo yung life mo sa Kanya. So, mapapasayo naman yung righteousness ni Jesus. Eh, sabi mo sa katabi mo, ano mo bang perfect ka? Parang naghihinala kayo. So, yung may confident naman, alam mo ba na perfect ka? Yes. Totoo. Kasi because of Jesus, kaya ako perfect. Hindi ka perfect because of yourself. Okay, perfect ka because of Jesus.
Okay? So as we end this series or this theme natin this month, gusto natin i-end ito sa title na, ito yung title natin ngayon, 100% Sure Win. And speaking about being sure win, all of us here, okay, lahat tayo na nandito, gusto natin laging nananalo. Diba? Sino dito kasali ka sa liga? Mga boys? Basketball yan. Parang mga panahon ng liga. Wala, no? Mga nasa liga na sila ngayon. Mga basketball, yeah, wala sila ngayon. May kakilala kayo kasali sa liga? May nakakilala? Tanungin nyo sila, try nyo sila tanungin mamaya pag nakita nyo. Tanungin nyo, bakit kayo sumali sa liga? Siyempre, pag tinanong niyo yan, alam niyo, common sense lang, no? Kasi wala namang sumali sa liga para matalo. Okay? Diba, alam mo yun, sasali kami sa liga, manunulisit kami, tapos kailangan magpapalakas kami para matalo. May ganun ba? Magta-training kami araw-araw, gigising kami madaling araw, magja-jogging kami, para saan? Para matalo. May mga ganun. Wala naman, di ba? Sino dito tinuruan ka ng magulang mo na matalo? Yung sinasabi sa'yo, pag-isip mo sa mga anak, mag-aaral kang mabuti para wala kang honor, ha? Pero, kung makakuha ka ng honor, mga 6 lang, wag first, 6 lang. Diba? Wala namang ganun, di ba? So lahat tayo, tinuturuan ka, kaya ka pinag-aaral ng mabuti ng mama mo kasi gusto ng mama mo, ng papa mo, na manalo ka sa buhay, mag-win ka, mag-success ka. Tama ba? Sino dito may katabi ka mukhang may L sa noo? Yung parang may L siya. Parang mukhang loser. Sige nga, tingnan mo nga. Mukha bang loser? O baka mukha lang inaantok kaya. Diba? So, we like to win. Diba? And we like this statement. Itong statement na to. Sige nga, next slide. Diba? We like this. Never say die. Diba? Never say never. Parang never give up. Narinig ko na yan. Narinig ko na yan. Na-t-shirt, di ba? We love that. Kasi di ba, pagka pinanghihinaan ka na ng loob, tapos makikita mo yan, never say die. Di ba? Never say never. Sino dito fans ka ng Ginebra? Ginebra. Oh, good news! Good news, laglag na Ginebra. Ang daming bitter sa Facebook, yung pa-post na kasi natalo yung Ginebra. And alam niyo naman, pag naglaro yung Ginebra sa PBA, talagang pinupuno nila yung stadium. Tapos puro fans lang ng Ginebra. And they all want Ginebra to win. Okay, hindi sila pumunta doon para matalo yung Ginebra. Okay, pumunta sila doon para mag-cheer sila, diba, para manalo yung Ginebra. Kaya lang, sad to say, sa susunod na lang na conference kasi naglag na sila. Diba? Kasi sila dito, napanood mo yung laro ng Ateneo Lady Eagles versus Lasal Lady Archers ba? Okay, so pakita natin yung picture. Diba sila yung nanalo last time? The champions. Sa mga nanonood dito, okay, kasi sa palagay ko, hindi kayo nakaka-relate sa mga pinagsasabi ko kasi nasa school kayo, napaka-busy ng school, nag-aaral kayo mabuti. Tama. Busy, no? Yung iba busy lang sa COC na. Okay, so sila yung nag-champion. So maraming umasa na manalo sana yung Lasal, pero sad to say, nandun kasi si Idol Valdez. Valdez ba? Ayan siya. So, natalo pa rin. So, ayan, so, we want to win always, no? Ayaw natin na natatalo, pero maaari. Kaya gusto natin kumakampi sa malakas, gusto siya sure win. Diba? Kaya nung nakita natin eto, pakita natin next picture. Kaya nung nakita natin itong yung nangyari to. Sige, next picture. Yung nakita natin yan, si Manny Pacquiao, nabumagsak, natalo siya, diba? So, and then tinaas na ng referee yung kamay niya, sabi niya wala na. Kasi ito pala, trivia lang, kapag pala yung boksingero bumagsak ng paganyan, hindi na bibilangin yun, talagang wala na. Ibig sabihin, hindi niya na sustain. Kasi ganun talaga, pag bumagsak paharap o kaya patagilid, pwede pang bilangan yun. Pero kapag ganyan ang bagsak paharap, wala na yun. So, ibig sabihin, so consider as knockdown. Wala na yun, titigil na yung laro. So, nung natalo si Manny Pacquiao that day, laban kay Marquez, di ba parang natalo ka rin, di ba? Kasi we don't want to, we expect Manny Pacquiao to win. Ina-expect natin yan. Pero, walang, natin nangyayari, ganyan yung nangyari. And then, ngayon may laban si Manny Pacquiao. Si
Sino? Mayweather. And yun, sabi nila, ito yung the fight of the millennium. Matagal nitong inabangan. No? And then, sino dito kay Manny Pacquiao? Taas ng kamay, syempre. Okay. Yung mga hindi nagtaas, kay Mayweather kayo? Hindi ako kay Mayweather din ako. Kasi alam ko lang, kasi pinapanood ko yung mga laban ni Mayweather, so, defensive player. Pag hindi na pabagsak ni Manny Pacquiao si Mayweather during the fight at tumating sa decision, matatalo si Manny Pacquiao sa decision. Isa akin din lang naman pananaw ko. Pero, syempre, gusto ko rin natin manalo si Manny Pacquiao. Di ba? Sino dito makapakiyaw ka? Makapakiyaw. Mukhang pakiyaw. Okay, so, ganito. So, speaking about winning, meron akong challenge sa inyo, which is, tatawagin yung aking assistant, si Rogie Casimiro. Okay? Poging assistant. Okay. Meron akong challenge sa inyo. Sige, pakihalakan mo. Maglalaro muna tayo. So wala tong rice. Ay hindi, meron pala. Magtitimpla tayo ng juice. Oo. Ganito. Ay, kukunin yung... Okay, so meron akong Yung piso. Ay, sana yun. Okay. Listen, ganito. Simple lang yung challenge. So meron tayong baso, merong konting tubig, may 2 piso sa gilid. Ito yung challenge. Gusto ko challenge kayo na matalo yung bet ko. Kailangan yung maangat yung baso nang hindi nyo hinawakan yung baso. Gamit lang yung 5 piso nandiyan, pero hindi nyo rin pwedeng tanggalin yung 5 piso. Okay? Hindi nyo pwedeng tanggalin yung 5 piso. Pero pwede nyo hawakan yung 5 piso, pero hindi nyo pwedeng iangat. Ang challenge, kailangan nyo lang iangat yung baso gamit yung 5 piso. Sino gusto susubo? Yung baso? Ha? Iangat mo yung baso? Matatalo ba? Yung 5 piso? O kaya nahawakan mo yung baso, talo ka na. Okay? So, kayo natin, sino gusto sumubo? Sino gusto sumubo? Boss, gusto ko sumubo? Sige, okay lang. So, matatalo ka lang sa challenge kapag nahulog yung 5 piso, isa na nahulog sa loob, nahulog sa labas, o hinawakan mo yung baso. Okay, talo ka na. Okay? Bawal iangat, bawal mong tanggalin yung 5 piso. Okay, bawal. Okay? Ha? Hindi, wala yan. Wala. Pwede wakan yung 5 piso. Okay, ang take down nga pala, si Rogie lang ang nakasagot na ito. Si Pastora, sinubukan ko, umayaw pero si Rogie nasagot na to. Madali na yan si Rogie. Okay, sino gusto sumubo? Kumakapag yung oras natin. Sige, Bogs, try na. Walang wala si Bogs, susubukan na. Okay. Pag nahulog yan, yung 5 piso, talo ka na. Kaya pag ginawa ko yung baso, talo ka na. Bawal mo hawakan yung baso. Kailangan ko yung yung baso. Yung 5 piso pa siya hawakan. Magagawin. Ay, gets ko na. Mali. Okay, wala. Sige. Sino pa gusto sumubo? Bilis. Si Micah daw yun. Palaban na si Micah. Sumubo si Micah. Okay. Pwede dito. Pwede malaglag yung pag nalaglag talo. Ayun nga yung ginawa niya kanina. Bawal. Bawal. Wala na. Okay. Next. Talo ka na. Nalaglag. Sino? Bawal na isip yung 5 piso. Bawal na isip. Pwede hawakan pero bawal tanggalin. Sino ang gusto? Sige, bilis. Matang mo lang sige. Sige. Last na yan. Pwede, kahit ano. Pwede ba? Pagkakakuha na yun. Kasi
sabi. So wala nang susubok. So gusto mo, Roger, kung nasubok? Pero si Ason? O si Ason daw. Ha? Sasagutin mo kayo? Paano yan? Dalawa kayo ni Ason? O sige. Ason, ikaw daw. Pwede wakan. Okay, so, ganito. Yun na yun eh, sasagot na yan. Simple lang. Sabi na eh, ganun eh. Palamon. Okay. So anong nararamdaman nyo? Sayang, ano ba yan? Marami tayong hinala, marami tayong may price yun siguro, nagkakaroon tayo, no? And, sa simpleng laro na yun, di ba? We don't want to lose and so we try, we think hard, nagtatanungan tayo, nagkukuro-kuro tayo because we want to win. Okay, sige, pagbibigyan ko kayo, may isa pa akong game. Ganito. Sa loob ng 20 seconds, bigyan niyo ako ng 10 salita in English na hindi kayo gamit ng ABC. Okay, English word. 10 English word na hindi kayo gamit ng ABC. Kailangan masabi niyo sa loob ng 20 seconds. So, bigyan niyo ako ng 10 salita, English word, hindi kayo gamit ng ABC. Okay, ng letter A, B, C. Okay? Yes. English word. So, sa loob ng 20 seconds, 10 bibilangin ko at meron tayong countdown. Sino gusto sumubo? O, sige dito. Sige dito, bilis. Sige, try mo, bilis. Sige dito. Sampung salita. Okay, binawin ko lang ha. Pagka timer start, gawin natin. So, ganito. 10 salita, English word. No? Tapos, hindi ka gagamit ng ABC. Okay? Okay, tapos, hindi ka gagamit ng ABC in 20 seconds. Okay, natatlo lang na yan. Okay, may ini si Norma. Tingin ko tama ito eh. Sige, try natin. Okay, timer starts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di ba? As simple as that. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gumamit ko ng ABC? Hindi. Alam niyo, hanggang 999, hindi kayo gagamit ng ABC. Okay? Isip lang. Normal. Si Normal. Talagang utak to eh. Utak yan. Wala naman nasin kayo normal. So, ayan. So, simple yung laro. And we want to win. Okay, so, nag-gets nyo ba yung point ko? And we love to win. Gusto natin na nanalo. And sometimes, hindi naman kayo nanalo. Pero dahil tropa, kaibigan, parang, di ba, parang nanalo ka na rin. So, today, alam niyo ba, yung challenge ko nga sa inyo eh. Kung nabasa niyo yung post ko, nung pinost ko yan, na every time na nag-share ka ng gospel, alam mo ba na hindi ka pwedeng matalo? Every time na nag-share ka ng gospel, ang tawag sa'yo, soul winner. Pag sinabi soul winner, given na yon, na automatically you are a winner. So gusto ko lang linawin sa inyo, bakit ka tinawag na winner? Paano kapag na-reject ako? Paano kapag hindi ako pinansin? Paano pagka pinagtawanan lang ako, winner pa rin ba ako? So, I will tell you mamaya kung bakit. But before that, mag-pray muna tayo, and then mag-start tayo mag-usap about 100% sure win as we end this series. Can we pray, everyone? Lord, we come to you and we thank you, God, for this opportunity na may end po namin yung series today, Lord God. And I pray, God, may encourage po puso ng bawat isa na nandito. Lalo na sa aming mga na pinanghihinaan ng loob sa pag-share dahil siguro meron kami kinakausap, sinishare namin ng gospel pero parang wala kami nakikita progress. Lord, we are praying na may encourage yung heart namin today. And now, after this, mas tumapang kami, mas maging courageous kami, Lord God, sa pag-share ng gospel, pag-share about sa inyo, Panginoon, sa love ninyo, sa ibang tao, without, Lord God, na feeling namin ay parang loser kami, Lord God. We declare that every one of us here will be declared as soul winner. At Lord, we pray na makapag-harvest pa kami ng marami pang soul, Lord God, after this discussion, Panginoon. Salamat po, Panginoon. We bless you. And we thank you. And that is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Okay, ganito. Taas mo yung kanang kami mo.
Tapos hawakan mo yung tenga ng katabi mo sa kanan. Sa kanan, sa kanan. Sige, hawakan mo lang. Okay. Okay. Okay, yan, sige. Okay. Tapos, ayan, ganyan. Sabihin mo, medyo, pisilin mo lang ng konti. Okay. Para may, okay. Okay, sabihin mo ganito. Sabihin mo. Kapag nakita kitang natutulog, ganito gagawin ko sa'yo. Okay, sige, tawa niya. Okay. Let's talk about first Satan's hit list. Okay? Bago ko i-reveal mamaya, pag-usapan mo na Satan's hit list. Pag sinabing Satan's hit list or mga listahan ng aatakihin o i-hit, okay? ni Satan. Let me talk to you about this. In John 10:10, okay, basahin natin John 10:10. The thief comes, sabi sa John 10:10, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come, si Jesus yan, I have come that they may have life and have it to the full. Ang mission ni Satan sa bawat isang tao ngayon na nabubuhay, tatlong bagay. Meron siya, kala nyo walang goals yan si Satan sa buhay nyo? Kala nyo tayo lang may mga goal, may mga pangarap. Si Satan may pangarap din. Alam mo yung pangarap niya? Ito. Nahawan ka, patayin ka, sirain ka. Alam niyo ba na si Satan hindi niya kayang sirain, hindi niya kayang gawin yan, yung steal, to kill and to destroy. Hindi niya kayang gawin yan sa Diyos dahil si God is all-powerful. Naniniwala ba kayo doon? So hindi niya kayang gawin ni Satan, pero kay God yan. Kaya lang, so naisip ni Satan na mukhang hindi ko kayang kantiin si God kasi mas di ako malakas sa akin. So, kailangan ko po ng paraan. Dahil galit nga siya kay God. So, ang gagawin niya, sinisira niya, ginagawa niya yung tatlong bagay na yan sa pinakamagandang nilikha ni God. Alam niyo kung sino yun? Ikaw yan. Okay? Sabi mo sa katabi mo, ikaw na. Totoo! Alam mo ba na lahat tayo na nandito, ikaw yung pinakamagandang nilikha ni God. Hindi unggoy, hindi giraffe, hindi zebra, hindi chimpanzee, hindi worms, hindi grasshopper, hindi buhaya, hindi yung mga hayop or yung hangin o yung puno, hindi yung pinakamaganda nilikha. Ang pinakamaganda nilikha ni God ay ikaw. Tingnan mo yung katabi mo, siya yun. Maniwala ka. Faith lang. Munang palataya ka. Totoo yan. Ikaw yung pinakamaganda. Kaya ang ginagawa ni Satan, dahil hindi niya makanti si God, ang ginagawa niya para pasakitan si God, is sinisira niya, ninanakawan niya, pinapalay niya, yung mga pinakamagandang nilalang ng Diyos, which is ikaw. Pero ang mission ni God is bigyan tayo ng buhay at buhay na ganap. Okay, kaya ito tingin sa akin, bakit sinabing Satan hitless? Alam mo ba na every time na nag-share ka ng gospel, every time na sinishare mo si Jesus sa mga kaibigan mo, sa tropa mo, alam mo ba galit na galit sa'yo si Satan? Why? Kasi hinahadlangan mo yung gusto niya mangyari. Kasi pag yung isang tao nakakilala kay Jesus, lalayo na yan kay Satan. Lalayo na yan sa mga gustong gawin ni Satan doon sa tao na yon. Lalayo na siya sa mga kasalanan. At nalalamig siya kay Jesus. So galit na galit ngayon sa'yo si Satan. Dahil doon. Kaya ito yung challenge ko sa bawat isa na nandito, no? Make it your goal na makapasok ka sa Satan hit list, sa hit list ni Satan. Pag sinabing hit list, nakita ko lang yan somewhere in yung mga assassin dito, tuloy. Sorry, baka may mabulgar akong assassin dito. Yung mga assassin daw kasi, yung mga hired killers. Okay? Yung mga hired killers, meron silang mga hit list. Listahan ng mga titirahin nila. Yung mga, dahil, alam mo, binayaran kita, mayaman akong tao, may gusto ko ipatira, may gusto kong ipatumba. Okay? Itutumba niya yun. May mga list siya na gano'n. Si Satan meron din. May gusto siyang patumbay, gusto kanyang patumbahin. Kaya lang ganito. Kaya nga challenge ko kayo. Sana, every time you share the gospel, sa sobrang pag-share mo ng gospel about kay Jesus, dahil sa buhay mo, ang daming nakakakilala kay Jesus, sa buhay mo, ang daming lumalayo kay Satan, sana makapasok ka doon sa hit list
ni Satan, kahit na ano, makapasok ko lang sa top 10. Ikaw yung top 10, di ba? Nandun ko sa pinaka-10. Pero siguro marami siyang hit list, pero sa sobrang dami mong sineran, galit na galit siya sa'yo. Umaangat yung ano mo. Umaangat yung rango mo sa hit list niya. Nagiging most wanted ka sa kanya. Ang init ng mata niya sa'yo. Kaya mga kapatid, every time na nag-share ka ng gospel at parang ang dami lalong problema. Alam mo bakit? Galit na galit sa'yo Satan eh. So gagawin niya lahat para papagsakin ka, ikaw yung nasa hit list niya. Ngayon kapag Christian ka, hindi parang okay yung buhay, magtaka ka na. Magtanong ka na, may ginagawa ba ako? Baka kakampi ko pa siya. Diba? Magtanong ka ng ganon. Kaya hindi siguro ginagalaw ka ng kalaban is dahil, o nga naman, baka pag ginalaw ka pa kasi, baka tumawag ka pa sa Diyos, lumayo ka pa sa Kanya. Kakampi ka na eh. Okay? Nag-gets ka yan? Kakampi. Kung ako halimbawa si Satan, okay, kunyari lang. Kunyari lang. Dami kong gaganapan yun. Okay. So, kunyari lang. Tapos, alam mo yun, tropa kami. So, okay kami. Yung ginagawa na rin. So, tropa kami. So, hindi ko na siya, bakit ko pa siya i-persecute or what? Diba? Kasi baka lumayo pa yun sa akin. So ganun din, magtaka na tayo, baka naman kaya yung Christian life mo napaka-tahimik, parang walang nangyayari. Baka naman kasi wala ka namang ginagawang kakaiba. Sabi nga nila sa karagatan, kapag ang dagat ay mas tahimik, mas delikado. Okay? Ganun din, baka yung Christian life mo, yung pagsunod mo kay Jesus, napakakalmado, parang walang nangyayari. Baka naman kasi wala ka talagang ginagawa. So make it your goal na makapasok doon sa hit list ni Satan. Parang kalokohan yung pinag-uusapan natin, pero this is true. Sabi nga nung isang nung gumagawa nito, meron isang Christian, kabataan din siya nakatulad niyo, ginagawa ito. Sabi niya ganito, lumapit siya sa isang pastor. Sabi niya, pastor, hindi lang basta hahangarin na maging makapasok ako sa hit list ni Satan. Ang gusto ko, nandun yung pangalan ko tapos naka-underline. Narinig ng isa. Sabi niya, hindi, pastor ako, kung siya naka-underline, ako gusto ko nandun yung pangalan ko naka-highlight. So sana ganun din yung goal mo, no? Na ako rin gusto ko, akasakin ko sa Satan. Makapasok ko man sa hit list. Kahit nasa siguro na nasa 1,800, ganun kalayo, pero at least nasa hit list ka. Amen. Amen ba? Amen ba? Amen. Ito nga, sabi pa ng isang pastor, ganito niya inaasa sa Satan. Sabi niya ganito, sa isang quotation, nabasa ko. Ito sabi, let Satan do all the work of bringing people together. Then, we can just show up and share the gospel. Sabi, ayaan natin si Satan, natipunin niya yung mga tao. Okay? Yung mga nagda-drugs dyan. Siyempre, kung nasan yung mga gawa ng kalaban, ni Satan, nandun yung mga nagtitipon yung mga hindi pa nakakilala kay Jesus. So, sabi niya, sige, tingnan natin, hayaan natin si Satan gumawa ng trabaho. Kasi ang hirap mag-gather eh. Di ba, halimbawa, mag-i-invite ka ng may evangelist tulad yan. Sa linggo, meron tayong Awitawa, yung kay Pastor Romy Valle. Ang hirap minsan magyaya. Kasi gawain ng Diyos. Pero try mo, pag gawain ni Taning, nagkakatipon niya. Oo. Di ba? Sutuan ganyan, pagka may papanoorin na medyo malaswa, natitipon niya. Nandun sila sa gawain, tapos sabi ni Pastor Mark Kahil, sabi niya, total, mas madali na makita ko sa nagkakatipon yung mga lost soul, bigla akong dilitaw doon, mag-share ko ng gospel. Kaya nga sinabi ko rin sa mga leader nung nakaraan, alam nyo kahit si Satan, listen to this, kahit si Satan tumutulong sa atin para mag-share ng gospel, para makapag-share tayo ng gospel. Alam nyo bakit? Kasi siya yung taga-tipon. Siya yung taga-tawag, pinagtitipon-tipon niya, hindi niya alam, may darating doon, tayo mga nag-share ng gospel, lilitaw tayo doon, mag-share tayo ng gospel sa kanila. Hindi na tayo mahirap mag-invite. Ngayon guys yun, meron nga ito yung grupo nila Pastor Mark Kahil, nag-share sila sa mga bar. Sinishare nila yung mga prostitute. Nag-share sila doon sa mga sugalan. Kasi nandun yung gawain ni Satan. Kaalawan niyo ako? Hindi mo pwede wala namang pwedeng share, ang dami. Punta ka lang sa mga sugalan dyan sa Alcontica. Paglabas ka tao, huwag ka lang pumasok sa loob, kukuyugin ka doon. Punta ka doon, labas ka. Pag may lumabas na galing sa... Kasi tinatawag namin school yun eh. Kasi daming pero yung mga mga estudyante, mga na adult. Okay, paglabas nila, tayo ka doon, mag-share ka.
Di ba? So, ano lang, sana maging ano tayo, yung palaban tayo lagi. Huwag tayong papayag na si Satan lang yung nagtatagumpay si Satan na sirain yung buhay natin. Amen ba? Amen ba? Masabihin mo sa katabi mo, palaban dapat tayo. Amen. And then, dapat tayo, magkaroon tayo ng winner's mindset. Itong susunod na natin, ipapakita ko is, this is inspired doon sa tinuro ni Pastor Alfred last 2 weeks ago about winners and losers mindset. Kasi tawag sa iyo soul winner. Can we say that again? Soul winner. 1, 2, 3, go. Soul winner. So lahat tayo yung soul winner. Dapat meron tayong winner's attitude. Meron tayong ugali. Meron tayong mindset ng pagiging winner, hindi pagiging loser. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang loser. Okay, walang loser. Meron ba loser dito? Meron bang loser dito? Lagi na lang nakasimangot, ganyan. Si Ernel hindi yan. Winner yan natin. Winner yan siya. Okay, so, ngayon, i-compare natin. Ano ba yung winner's mindset? And in-encourage kong bawat isa na nandito na magkaroon kayo ng ganitong mindset. Maging winner. Laging palaban, okay? So, next slide. Ito yung, okay. Ito, basahin natin. Winners always seek for solution to any problem. Samantalang yung losers daw, losers seek the problem to every solution. Paliwanag ka na lang konti. Yung mga winners daw, ang pag-iisip niya pag may problema, naghahanap lagi ng solusyon. Pero yung mga loser daw, pag may solusyon na, naghahanap lagi ng problema. Yung sinasabi niya, hindi naman tama. Parang, lagi siya lagi siya, may nakikitang mali. Di ba? So dapat ganyan daw, that is number 1. Dapat ganyan daw tayo. Lalo na sa pag-share ng gospel. Huwag mo nililin ako, masyadong mukhang matalino eh. Ako, hindi naman ako ganun matalino, di ba? Pero pag winner ka, hindi, kaya diskartehan natin. Kung matalino pala siya, bigyan natin ng parang equation din yan. Bibigyan natin ng matalinong tanong, di ba? Lagi may paraan. Amen ba? Pag gusto mo, lagi ka may paraan, tama? Pag ayaw mo, may dahilan ka lagi, hindi ka maubusan. Next slide. Winners find ways, loser make excuses. Ha? Video ah. Okay, yung mga paraan, yung mga winners daw, lagi naghahanap ng paraan, and losers, lagi naghahanap ng palusot. Okay, ganyan. Ganyan talaga pag losers. Okay, so siguro may mga nasasabi na kayo sa isip yung losers pala siya. Kasi laging nagdadahilan, di ba? Kaya, so, yan. Kanina siguro ini-invite ninyo, may dahilan. Okay, so, alam nyo na. Alam nyo na, okay. Next slide. Winners see the gain, losers see the pain. Yung mga winners daw, nakikita nyo yung gain, yung kanyang matatanggap. Pero yung losers, nakikita nyo yung hirap, sakit niya, mahirap yan, baka mapahiya lang ako dyan. Di ba? Baka pag sineran ko, hindi ako kausapin. Di ba? Nakikita mo lagi yung sakit, yung kirot. Diba? Pero yung winners, nakikita nyo yung game din. Mawin ko yan kay Jesus. Pag na-win ko yan, magiging leader din yan, magiging disciple din yan. Laging ganon, nakikita mo yung future. Amen? Amen ba? So dapat hindi tayo ganyan. Dapat ganyan tayo. Diba? Ganyan nga kayo. Ganyan dapat. Diba? Hindi ka ganon. Diba? Okay. Next slide. Winners are not afraid to try and fail. Losers are afraid to fail, so they don't try. Yung mga winners daw, hindi takot sa sumubok. Tapos pag sumubok sila, nabibigo. Hindi sila takot mabigo. Pero yung mga losers, takot yan mabigo, kaya ayaw sumubok. Ayaw man lang ibuka yung bibig, ayaw man lang sabihin na about yung kay Jesus kasi natatakot sila mag-fail. Pero yung mga winners, kahit alam nila na pwede sila mag-fail, go pa rin. Sinusubukan pa rin nila. Dapat ganyan tayo. Amen ba? Dapat ganyan yung mindset na lagi tayong palaban. Kasi winners tayo tawag sa'yo, soul winner eh. Hindi nyo naman tinawag na soul losers ha. Soul winner ka, hindi ka soul losers. Okay? Soul winner tayo. Next slide. Winners are selfless, samantalang ang losers ay
selfish. O sinasarili. Yung mga losers daw, lagi sinasarili yung love ni God. Okay na yun sa akin, basta punta ka ng church. Ako na-faith up. Ako, alam ko yung mga natutunan ko sa church. Alam ko yung love ni God. Alam ko yung ginawa niya. Kaya ako na yung iba dyan. Napaka-selfish ng losers. Pero yung winners, hindi. Kailangan i-share ko to sa iba. Hindi pwedeng ako lang. Ganun daw yung mga winners. Amen? Gusto niyo maging winner? So, tingnan niya sa pagsagot niyo pala, mga losers eh. Oh? Kailangan paggatukan eh. Pagka tinatanong kayo, amen agad kasi winner kayo, amen! Amen! Dapat ganyan. Parang mga loser yung sagot niyo mga tingnan, amen. Tinanong ko kayo, gusto niyo maging winner, amen? Ano kaya yun? Di ba? Next. Winners help others to win. Losers refuse to win others. Winner. Oh, yung mga winners daw, tinutulungan na yung iba na manalo rin, na mag-win din ng iba. Pero yung mga talunan, yan, yung mga talunan, ulitin yung talunan, mga ganyan talunan, ayaw niyan mag-win ng iba. Okay? Ganyan kasi pag talunan. Okay? Pero kapag ka-winner ka, mag-win ka ng iba. Amen. May tayo daw, loser na loser, walang sumagot. Dapat ano kayo, dapat alert, okay? Next, meron pa ba? Meron pa, wala na? Okay. Hindi ko na isama niya. Meron pa dito eh. Sabi, winner says, mahirap yan, pero posible. Yung mga losers, sasabihin, posible yan, pero mahirap. Alam yan? Baliktad, da? Yung winners daw, sinasabi, okay, mahirap yan, pero posible. Pero yung mga loser, posible yan, pero mahirap. Di ba? Pagka binaligtad lang, pero iba yung dating. Nako, ingat-ingat tayo sa ating mga kino-confess. Dahil pag winner ka, talagang palabad ka. Lagi kang may paraan. Amen! 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 Di ba masaya? Magka-ganyan ang sabi nyo. Proverbs 11:13. Sabi, the fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins souls is wise. Ito, sabi, the fruit of the righteous. Balikan natin yung pinag-usapan natin last week. Kapag ikaw daw ay nananampalataya kay Jesus, you are declared righteous. Kasi hindi dahil righteous ka, kundi dahil si Jesus kasi yung righteous na matay sa'yo at pinaniwalaan mo yun, so binigay mo yung life mo kay Jesus. Therefore, ikaw ay righteous na. At ang sabi dito, yung fruit mo daw, ikaw being righteous, is a tree of life. Every time na may nakakausap ka na parang patay yung, parang walang kagana-gana, alam mo yun, parang buhay pero walang kabuhay-buhay. Pero pag nakausap mo, parang sumisigla. Kasi righteous ka eh. The fruit of the righteous is a tree of life. Pero kapag ka, yung tao nakausap mo, tapos lalong nagalit, lalong lumungkot, magtanong ka na sa sarili mo. Okay? Yung pagdating mo, malungkot siya, pero nung nakausap mo, lalong lumungkot. Di ba, ano kaya yung naramdaman niya sa'yo, di ba? O kaya lang, parang medyo tampo lang, pero nung nakausap mo, nagalit. Nag-level up. Tampo lang nagalit pa. So parang may problema doon. Pero kapag ikaw daw righteous because of Jesus, pag nakausap mo isang tao, talagang may nabubuhayan siya ng loob. Yung, alam mo yung magsusuicide na, biglang dumating ka sasabihin sa'yo, alam mo, dapat magsusuicide na ako, buti dumating ka, buti. Tapos ko na yung buhay, tapos ko na yan. No? Amen ba? Sana makakausap kayo ng ganyan, no? Huwag naman kayo maghanap. Baka na, yung suicidal ka ngayon? Huwag na. Nawalang. Kasi kakashare mo, may makakatagpuan ka mga ganyan tao. Okay, and sabi pa, and he who wins soul is wise. So, wise ka daw kapag ikaw ay nag-win ng souls. As easy as that. Pwede mo tawagin yung sarili mong wise. Ano pinagkaiba ng wisdom sa knowledge? Yung knowledge ay accumulation of information. Accumulation, right? Accumulation, pag-iipon ng information. Pero yung wisdom, yan yung application ng information. So, malimbawa ganito, may nakita ka na ganito yung knowledge. Nag-iinit ka na, sino dito nag-iinit ka ng tubig? Nasubukan mo na mag-init ng tubig, pang paligo o kaya pang kape, ganyan. Okay. Ang knowledge is, alam mo na mainit. Siyempre pag gumulo, pag may usok na lumalabas, ano ibig sabihin? O alam nyo, that is knowledge. Ang wisdom, ano yung wisdom? Hindi mo hahawakan. Okay? Yun yung wisdom.
Kasi kapag hinawakan mo, okay, you are knowledgeable pero hindi ka wise. The same thing. Pag sinabing knowledge, alam mo yung dapat mong gawin, na dapat mag-share ka, but the wisdom is another level, another thing, you will apply it, you will do it. Amen? Amen? Amen. So hindi ka lang basta nandito, pumupunta dito, and then you nag-accumulate ka ng maraming knowledge, and then marami ka ng alam about kay Jesus. Yes, you are knowledgeable. Paglabas mo dito, ang dami mo alam, pero hindi ka wise kapag hindi ka nag-share. Kasi nandyan lang, head knowledge lang. Pero yung puso, wala. So, i-challenge yung bawat isa dito, don't just stop being knowledgeable at maging wise ka. Kasi sabi, he who wins soul is wise. Ang sabi ba, knowledgeable? Anong sabi? Wise. Amen! Amen. Dito na lang sa harap yung amen. Amen! Amen. Okay, yan. So, yan. Now, punta tayo sa sinasabi ko kanina. Bakit ko sinabi na 100% sure rin ka every time na nag-share ka ng gospel o nag-share ka about kay Jesus? Ngayon ganito, bigyan niyo muna ako ng tatlong pwedeng kalabasan ng every time nag-share ka ng gospel sa ibang tao, mayroong tatlong result na pwedeng mangyari. Okay? Kapag nag-share ka, ano yung mga pwedeng maging result? Bigyan niyo nga ako. Boss, sinare mo si Jesus, ano yung pwedeng maging reaction o response ng share mo? Ano yung number one? Number one is, i-accept niya yung kanyang narinig tungkol sa'yo o tungkol kay Jesus na sinabi mo. I-accept mo, that is number one. Number two, pwede kang, hindi siya na nag-response ngayon, pero alam mo na ikaw ay nag-plan or may naitanim ka sa kanya. Kahit pa paano, na-share mo siya. Amen. So, ang tawag doon, nag-plan ka ng seed. Tama? Tama ba? So, maaaring mo siya-share mo, parang, hindi naman totoo yan. Pero alam mo, later on, makakilala siya sa Panginoon kasi may tinanim ka na. Okay? And then yung third is, may reject ka. Yung hindi ka talaga kakausapin, yung talagang hindi, totoo yan, may sarili ko paniniwala, respeto na lang. Okay, may ganon. Tama? Yun yung pwedeng tatlong mangyari. Ngayon, balik tayo sa acceptance. Pag in-accept, ibig sabihin, that is a good situation. Okay? That is good. Right? Kasi tinanggap niya, yun yung purpose mo. Kailangan pag sinera mo, talagang wow, ano yun, napaka-responsive, talagang nagre-respect, talagang gusto talagang makakilala si Jesus. And that is good situation. Okay? That is good. And then, that is a winning situation. Okay? That is a win. You can win that. Okay? And how about kapag nagpa-plan ka na seed, okay, medyo hindi yata siya nag-response ngayon, pero later on, alam ko, magre-response din siya. Okay? And again, that is a good situation. Okay? That is good. Okay pa din. Tama ba? Okay pa din yun. Okay? And then, that is a winning situation again. Okay? That is a winning situation again. But the moment na na-reject ka, sino dito na-reject ka na? Taas tayo. Sino dito na-reject ka na, yung parang hindi ka na ulit kinausap o kaya parang nilalayuan ka na. Meron dito, na-reject na, taas kamay. Hindi yung nabaste, di ba yun? Okay? Na-reject ka na kasi nagsishare ka ng gospel. Okay? Meron na? Okay? So, sinusubukan nyo na. Okay? So, kapag na-reject ka, parang ang pakiramdam, that is a bad situation. Di ba? Parang nasama ng pakiramdam nun, di ba? Meron ba dito natuwa ka nang na-reject ka? Ay, salamat, na-reject ka. Okay ka na ba? Wala, di ba? So, siyempre, pag na-reject ka, ouch naman, ako na nga nagmawala sa akin. Di ba? Concern na nga ako sa'yo eh. Ayoko nga pumunta ka ng impyerno. Alam mo kahit ayoko kita makasama sa langit, ayoko din pumunta ng impyerno. Baka ka dyan. Parang ganito, baka makasama sa langit. And that is a losing situation. Parang you feel like natalo ka, parang I lose. Diba? And pakita ko lang yung mga verses next time. Yung mga verses. Meron tayo 66.6% chance of winning. Diba? Parang raffle lang. Okay? Kasi kung kukunin mo yan, buti na may point, okay? Oh guys, dito, 66.6%. Hindi na rin masama, di ba? Di ba, hindi na rin. Masama talaga pag tinanggal mo yung point kasi 666. Pero 66.6% chance of mawin mo yung tao, hindi na rin masama, di ba? Tama ba? Hindi na rin masama kasi malaki pala yung chance ko na mawin itong taong ito. So, parang okay ka na doon na kahit okay, ma-reject ako, pero ang liit lang naman ng percentage yung ma-reject ako eh. Diba? Which is true. Alam niyo, every time nag-share ako ng gospel, actually walang nag-reject. Sa daming nakausap ko about kay Jesus, wala pang nagre-reject. Kasi they love talking about Jesus.
Gusto lang talaga, may nag-aantay lang sila na may kakausap sa kanila na may mag-i-initiate. Totoo yan, naranasan ko. So, ang late na ng chance na mag-reject ka. So, pero tayo parang takot na takot tayo, di ba? 66.6. So, ang laki ng chance mo mag-win. Pero yung takot. Pero, pakita ko yung mga verses. Sabi sa Romans 10:9, under siya ng accept. Pag in-accept niya si Jesus, so sabi, if you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. So kapag yung kausap mo, tinanggap si Jesus, nag-confess siya ng sin, okay, talagang gusto ko yung Jesus yung sinasabi mo, paano mo mabubuhay para sa Kanya, masasave siya. And that is a winning situation. Pag nag-plant ka naman ng seed, okay, sabi sa Isaiah 55, chapter 55, verse 10 to 11, sabi ni Jesus, o sabi ni God, as the rain and the snow come down from heaven and do not return to it without watering the earth and making it bad and flourish, so that it yields seed for the sower and bread for the eater, next time. So is my word that goes out from my mouth. Sabi, basahin natin naka-highlight, 1, 2, 3, go. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Ang sabi, every time pala, guys, listen to this. Kapag ikaw pala nag-share ng gospel, hindi pwedeng walang nangyayari. Merong nangyayari. Kasi salita ng Diyos yun eh. Sabi niya, kapag nagpakawala ka ng salita ng Diyos, salita ko yun, hindi yan babalik sa akin ng walang nangyari. Nagets niya? Powerful yan eh, babaon yan. Sa palagay mo lang, parang ang tigas naman na ito. Parang manhin. Parang hindi tinatablan to ng pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig ko kaya? Joke. Kasi bagay na ako kayo. Okay, ibig sabihin, parang hindi siya tinatablan, parang ang tigas-tigas ang puso. Pero hindi totoo yun. Nasabi ni Lord, every time na nag-share ka ng gospel about kay Jesus, hindi pwedeng walang mangyayari. Hindi daw yun babalik kay Jesus, kay God, nang walang naganap. Laging may magaganap. Amen? Amen ba? Amen! Amen! Sample, panood ko sa inyo itong video na to, yung kay Kirk Cameron. Hindi ko na kay Kirk Cameron. Ito, nag-share siya sa mga gangster. This is true to life. Si Kirk, Pastor Kirk, ngayon kasi bagitin yung pangalan, K-I-R-K. Pastor K na lang, okay, Pastor K. Nag-share sa mga gangster. Okay? Ngayon, parang syempre gangster yun. Nakakita na yung gangster, yun na yung katabi mo. Then, tanong mo na sa kanya, nakakita ka naman ng gangster. Diba? Guys, nag-share siya sa gangster, and kala niya wala nangyari, pero tingnan natin. Panoorin natin itong video. Sige, handa na kayo manood. Pakipatay yung ilaw yan, thank you. Ito na. From the first season of The Way of the Master, we were on the Santa Monica Pier in California when I saw what looked to me like a gang. So I ran up to these guys for an interview, and then things got a little tense. Jesus said, you heard it that it was said, do not commit adultery. Right. But I say to you, Jesus said, whoever looks at a woman to lust after her. Wait a little time. Oh, yeah? Yeah. I can show you in Matthew chapter 5. It says, you have heard it said by... Did not say that. I'll show you in my Bible. Never think he's talking to me. Hold on. Okay. You shall not commit adultery, but I say to you... I was on Hollywood Boulevard with our Ambassadors Academy who were doing open-air preaching on the street when I saw an onlooker, and I thought, that's the guy from the video that gave Kirk such a hard time all those years ago. But he looked different, and this guy was holding a Bible and listening to the preaching. I go, it's not very likely. But then he did something that absolutely convinced me it was the guy. He started biting the inside of his lip, just like the guy on the video. And I knew it was him. So I took a picture of Kirk and I said, 5 years ago, you were on Santa Monica Pier with a bunch of gang members, and this guy right here told you about Jesus Christ. And he just looked at the picture and he said, that was me. I go to Bible study every day. I go to church Thursday and Sundays, and I'm loving it. And it's a good, loving thing. It saved my soul. It saved my life. And I'm different now, and it feels good. It
feels good. Every time I tell the Lord God, I mean Jesus Christ, to put a shield over me wherever I'm at, to guide me from temptation and desire and from the evil one. He always guides me home in the right direction. You know what I'm telling you? I'm not going sideways no more or falling my face no more. That's wonderful. Life is beautiful. 5 years ago, this guy was saying Jesus did not say that. And today, he was testifying of the things that Jesus had done in his life. It took some time, but God saved him. I had the honor of sowing the seed. Someone else harvested, but it was God who caused the seed to grow. As the Bible says, he that sows is nothing, he that reaps is nothing, but it's God who gives the increase. I'm so blessed na napanood ko yan. Kasi kalaga wala nangyari. Hindi siya yung sinisharean. Ang sinisharean ni Pastor K. Ang sinisharean ni Pastor K, yung parang head nila, yung kalbo. Okay? Pero siya yung sumisingit na sumisingit. Parang kala niya, hindi yun yung kala niya ngayon yung makakilala kay Jesus. Yun yung share niya. Pero sino yung nakakilala kay Jesus? 5 years ago. Siya yung nag-i-interact. So if you don't know, hindi natin alam, kala natin walang nangyari. Kasi minsan pinoproblema natin na, ay parang wala naman nangyari. Ang problema na, hindi mo problema yung paglago. Si Jesus ang magpapalago nun, magpapatubo nun. Ang trabaho natin ay magtanim. Tama? Kaya every time nagpo-plant ka ng seed, hindi pwedeng wala nangyayari. Hindi natin alam, we don't know. Share lang kayo ng share. Don't know. Siguro 5 years later, makikita nyo, magpapasalamat sa inyo, bigla na lang kayong kakalabitin. Kinala mo ba ako? Ako yung shinaran mo ng nakaraan. 5 years ago, ako yun. Hindi dahil sa'yo, siguro pariwara na ako, pero dahil sa'yo, pinakilala mo sa si Jesus. Nawa may isang may isang araw may gumanon sa inyo. Amen ba? Kaya ako nasasayangan ako, ang daming absent ngayon. Nasasayangan ako dito sa message ko. In-encourage ko sila na umatid dito kasi gusto sila na parinig itong message ko. Pero sayang, siguro kayo lang nilawag ng Lord. Pero gusto ko i-share nito sa kanila. Amen. Biruin nyo, doon pa lang isa kanina, 66.6% yung winning, na ma-win nyo yung tao na yun. Kaya huwag kayo mawawala ng loob. Gawin nyo lang yung part nyo. Amen. Partida na, gangster yun. Yung mga sinishare nyo ba gangster? Pwede naman, try nyo. Pero siguro naman, hindi naman lahat ng sinishare nyo gangster. Di ba? Pero tayo takot na takot, tayo natin mag-share, iniisip lagi natin sa kanya. Mga winners, hindi yan selfish. Amen. Hindi laging nakatingin sa sarili, nakatingin sa Diyos at magagawa ng Diyos ang tao na yan. Kahit walang pag-asa yung, parang wala ng pag-asa yung tao, parang pag namatay yung diretso na ng impyerno, wala ng usap-usap. Parang gano'n yung tingin mo sa Kanya. Pero sa Diyos, may pag-asa pa yan. Amen. Priceless yan. Gawin mo lang yung part mo, mag-share ka. Amen ba? Amen. Now, punta tayo doon sa, kanina, pinakita ko sa inyo yung chart na kapag ikaw na-reject, masama sa pakiramdam, that is a bad situation, and parang you feel like loser. Kasi parang hindi mo siya na-win. Pero I will tell you this, sabi sa 1 Peter, sabi sa 1 Peter, if you are insulted because of the name of Christ, ano sabi? You are blessed. For the Spirit of glory of God rest on you. Kapag ikaw daw ininsulto, nagsishare ng gasol, ininsulto ka because of Jesus, yung share mo. Ano daw tawag sa'yo? You are winners, ano? Yes. You are blessed. You are blessed. Ibig mo sabihin, pag ininsulto, na-reject ko, you are blessed? Yes, you are. Sabi yung linaw. Ano ba? Di ba tayo tapos? Sabi sa Luke chapter 6, verse 22, sabi, blessed are you when people hate you, when they exclude you, and insult you, and reject you, your name as evil because of the Son of Man. Next slide. Rejoice in that day and live for joy, because great is your reward in heaven. For that is how their ancestors treated the prophets. Sabi daw, kapag ikaw daw inireject, ininsulto, pinagtawanan, you are blessed. You are blessed. Balik mo nga doon sa pagpuna niya. Ay sabi, blessed are you kapag ka iniinsulto ka ng mga tao dahil nag-share ka about kay Jesus. Pagpalain ka ba daw?
At sabi, great is your reward in heaven. Alam niyo, meron akong isang nabasang kwento. Sabi niya, pag nag-share daw siya ng gospel, tapos nire-reject siya, pagkatapos siya kausapin yun, ang sinasabi niya ganito lang, cha-ching! Cha-ching! Alam mo bakit? Kasi alam niya may reward na naman siya sa heaven. Amen? Amen? So, ganyan kayo, kapag nire-reject, okay. Tapos, huwag niyo naman sa harapan niya. Cha-ching! Huwag niyo ganyan na. Pagka medyo wala na, ano lang, cha-ching! Gano'n na. Para malaman niyo, ma-remind na kayo ng verse ito. Tandaan niya, Luke 6:20-23, hindi na babaliwala yung ginagawa mo. Okay, kasi kahit i-reject ka, sabi ni God, you are blessed at may reward ka sa heaven. So kapag ni-reject ka, may reject sa'yo, meron na naman akong cha-ching! Diba? Meron na naman akong reward sa heaven. Amen! So balikan natin yung chart. Balikan natin. So accept, that is a good and winning situation. Pag nag-plant ka na seed, parang konti, parang nire-reject ka ng konti, pero alam mo later on, makakilala siya, yung plant seed, that is good, and that is a winning situation. And pag nire-reject ka, ngayong alam na natin na pag nag-win ka, o pag nag-check ka ng gospel, kahit i-reject ka, you are blessed. And meron kang reward sa heaven. And that is a good situation. Amen. Kanina bad yan, pero ngayon alam na natin, good pa rin pala yun. Amen. Amen. And therefore, that is a winning situation. Amen. Amen. Therefore, yung kaninang 66.6%, ngayon ay 99.9% chance of winning. Kung ira-round off mo yan, understood na yon, we have a 100% sure win. Amen ba? Amen. Amen. Come on, winners. Palapalan ng Diyos. That is God. This is our God. This is our God, man. Ito yung Diyos natin. So bakit ka mahiya mag-share ng gospel? In fact, alam mo na 100% sure win ka. Amen. So hindi ko maisip kung bakit marami sa atin nahihiya mag-share ng gospel. Well, in fact, sabi ni God, pag nag-share ka ng gospel, sure win ka, wala kang talo dyan. Why? Kasi it's either ikaw ay tanggapin nila yung sinasabi mo, or siguro hindi nila tanggapin niya, pero later on tatanggapin na, nag-plant ka na sila, both is winning situation, at kahit i-reject ka pa, you are blessed, meron kang reward sa heaven. Cha-ching! Man, cha-ching! Meron ka pa rin reward, so hindi ka talunan. Amen! Gusto niyo malaman kung paano kayo matatalo? The only time na ikaw matatalo o magiging loser ka, the time na hindi ka nag-share ng gospel, doon talo ka. Bakit? Dahil hindi mo sinubukan, hindi ka nag-share ng gospel. Yun lang yung the only time you can lose. The time na hindi ka nag-share ng gospel. And most of us, losers sa buhay, losers sa Christian life. Why? Don't share the gospel. Yung mga leader na nandito, okay? Kaya you feel like yung Christian life mo routine, and parang you feel like Christian ka pero loser ka. Why? You don't share the gospel. That is true. Totoo yan. Nasa trabaho ka, nasa school ka, leader ka, Christian ka, yung disciple ka, alam mo yan, dinideclare mo. Pero hindi ka nag-share ng gospel. Lagi nga nagdadahilan kasi iba yung usapan nila, iba yung mundo nila. O, doon na nga ako eh. Andun na ako, iba yung mundo nila. Sila nga yung dapat makakilala sa Panginoon eh. Amen ba? Alam mo naman dito kung mag-share ng gospel, lahat ng pumupunta dito halos is Christian, disciple of Jesus. So mas nakakailangan ng word ni God, kaligtasan, yung mga taong nasa labas ng church na to. Amen ba? That's why, wow, this is 100% win. Sure win ka. Sabihin mo nga sa katabi mo, sure win ka na. So ang challenge na lang ganito, apply natin. Ngayon sinabi ko na sa inyo lahat ng pwede ko sabihin. From week 1 to until now, week 5, sinabi ko na sa inyo kung ano yung dapat nyo malaman. Gagawin na lang mag-share ng gospel. Mag-share. Yun na lang, application. Wala na akong iba pang kaya sabihin sa inyo. So right now, ngayon alam niyo na 100% you are a winner. And you cannot lose. You cannot lose. Pag nag-share ka about kay Jesus, you cannot lose. I will tell you that. Again and again, you cannot lose. Hindi. Hindi wala tayo. So gagawin mo na mag-share ng gospel. Ngayon ganito. Meron kami challenge sa inyo. Ito yung sinasabi kanina.
sa linggo meron tayong gawain. Awitan o awit-tawa. Meron kami challenge sa inyo. Ang tawag sa challenge nito is Unselfie Challenge. I will say talaga, Unselfie Challenge. Kung sinabing selfie, selfie ka. Okay, ikaw lang mag-isa. Tapos post mo sa Facebook, and then papalike mo. Okay. Pag sinabi unselfie, okay, hindi ka magiging ikaw lang mag-isa. As you come here sa Sunday, meron tayong guest. Ito sasabihin ko sa inyo. Yung guest natin ngayon, nasubukan na namin yun. Okay, sino dito nakarating ka nung nag-concert? Sige, taas mo kamay mo. Huwag ka maiyak. Okay. Okay, konti lang. Ito sasabihin ko sa inyo. Tanungin niyo pa yung mga nagtaas ng kamay. Para ka lang pag nakapanood ka sa linggo, para ka lang na vice ganda na may sense. Totoo. Para ka lang na vice ganda na may sense. Kaya try nyo, hindi kayo magsisisi. Pati yung mga dadalahin nyo dito sa linggo, hindi sila magsisisi. That is the perfect event para sa mga, lalo na yung mga precious souls ninyo, prioritize niyan, dalhin nyo dito. Sabi sa inyo, mag-enjoy kayo. Mag-enjoy na kayo, may sense pa yung pinag-enjoy ninyo. Amen ba? So every one of you, basta pamigay na natin, every one of you will receive, gusto namin na ipamigay ito sa inyo, every one of you will receive a selfie challenge. Ano tawag dyan? Parang coupon yata yun. Hindi kasi. Okay. So lahat tayo na nandito. Bibigyan namin kayo ng, ang nakalagay, ang content niyan is a selfie challenge, and then yung name ninyo, and then yung name na pwede nyo madala sa Sunday. Kasi gusto namin na i-challenge kayo, sulat nyo dyan yung name na pwede ninyo. Meron pa tayong isang linggo para mag-isip, pag-pray. Sino yung dadalhin ko? Kasi winner ako, soul winner ako, I'm sure when hindi ako pwedeng matalo, so kailangan meron akong madala on that Sunday. That is a great opportunity. Mag-share nyo yung gospel nyo. Guys, listen to this. Kung nahihirapan kayo mag-share ng gospel or about kay Jesus, dalhin nyo sa event na yun sa linggo. Kasi mag-share siya about kay Jesus. Kung nahihirapan kayo na mag-share sa kanya, hayaan nyo may mag-share kay Jesus gamit si Pastor Romy Bali. Okay? So, please everyone, huwag nyo po, listen, huwag nyo iwawala yung list na yan. Kasi, by Sunday, kukolleksyonin namin yan. Kukunin namin yan. Kasi gusto lang namin makita kung sino yung may pinakamaraming nadala. Wala lang, gusto lang namin makita. Okay? So lahat ba nandito, meron na? Okay? Huwag niyo iwawala, hindi yan pa muna sa pawis o saan man. Okay? Hindi yan bookmark, okay? Pero pwede niyo iipit sa book, pero hindi siya bookmark. Okay? So, i-list nyo dyan, sino ang dadalhin ko. Ipag-pray nyo na, I will tell you this, hindi ka matatalo. Mag-share ka ng gospel, ligayin mo siya, hindi ka matatalo. Amen ba? Amen. Mga winners, amen ba? Amen. So, we expect everyone to mag-comply sa ating challenge. Amen ba? Amen ba? Can we all stand up and we will pray?